Talaga bang balak mo akong ipakulong? Pinautang ko ang bayaw ko ng 2 milyong piso. Nang singilin ko siya, hindi siya nagbayad. Sinampal ako ng biyenan kong babae at sumigaw, "Tawagin mo ang tatay mo." Sa gagong yon ka maningil. Agad kong tinawagan ang akay ko, isang dating kilabot sa mundo ng kalye sa Maynila. "Itay, tulungan niyo po ako." Pagkalipas ng 20 minuto, 10 itim na luxury SUV ang pumuno sa tapat ng gate ng mga biyenan ko. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na tatawagan ko si Itay para sa ganitong bagay. Mahigit 1 dekada na siyang tumalikod sa madilim na mundo at namuhay ng tahimik. Nagsimula ang lahat dahil sa malamig na salitang iyon ng biyenan ko. "Tawagin mo ang tatay mo at sa kanya ka maningil." Nang umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa sala ng mga biyenan ko noong nag-aapoy na hapon na iyon, hindi pa man lumulubog ang araw, ang puso ko'y tuluyan nang lumubog sa kadiliman. Nakatayo ako sa gitna ng sala nila. Hawak ko ang kopya ng isang kasulatan ng pagkakautang na nagkakahalaga ng 2 milyong piso, pirmado at may thumb mark pa ng bayaw kong si Paulo Santos. 8 buwan na ang nakalipas mula nang pirmahan niya iyon. Malinaw ang pulang tinta ng kanyang thumb mark sa dulo ng papel. Iningatan ko ito hindi dahil nagdududa ako, kundi dahil maingat akong tao. Nagtitiwala ako sa tao pero hindi ako bulag. Nagsalita ako ng buong hinahon na halos nagmamakaawa. "Paulo, kailangan ko lang sana paikutin ang puhunan sa negosyo. Pwede ko na bang makuha yung hiniram mong pera? Nangako ka na babayaran mo pagkatapos ng 3 buwan, pero 8 buwan na ang lumipas." Sinikap kong panatilihin ang aking kalmadong boses. Inisip ko na karapatan kong bawiin ang sarili kong pera. Ngunit si Paulo, hindi man lang tumayo o nagpakita ng hiya. Naka-4 lang siya habang nagsiselfone at nagsalita ng may pang-asar ng ngiti. "Ate Isabel, kailan ba kita inutangan? May pruweba ka ba?" Ang mga salita niya ay parang sampal na hindi ko nakita. Tinitigan ko siya, hindi makapaniwala sa narinig ko. Ipinatong ko ang kasulatan sa mesa at marahang itinulak palapit sa kanya. "Heto o, ikaw mismo ang pumirma. May video pa nga ako noong pumipirma ka." Kinuha niya ang papel, sinulyapan at malakas na tumawa. "Nako, madali lang kopyahin to. Madali lang din pekein ang pirma. Sa panahon ngayon, ang dali-daling gumawa ng peking dokumento." Pakiramdam ko'y nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko inakala na ang bayaw kong itinuring kong kapatid ay magiging ganito kakapal ang mukha. Bago pa ako makapagsalita, biglang tumayo ang biyenan ko, si Aling Elena. Inagaw niya ang kasulatan mula sa kamay ni Paulo at pinunit ito sa gitna, sa mismong harap ko. At pagkatapos, sa gitna ng sala, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Plak! Ang tunog ay matalim na umalingaw-ngaw sa buong sala. Maging ang kuwentuhan ng mga kapitbahay sa labas ay tila biglang natigil. "Bakit mo pinagbibintangan ang kapatid ng asawa mo? Balak mo bang ubusin ang yaman ng pamilyang to, ha?" Sigaw ng biyenan ko. Bago pa ako makabawi, nagbitaw siya ng isa pang salita na hinding-hindi ko malilimutan. "Sige, tawagin mo ang tatay mo. Sa gagong yon ka maningil." Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng mga mapanghusgang tingin ng buong pamilya. Ang asawa kong si Marco ay nakatayo sa tabi, parang isang estatwang bato, walang kibo, walang salitang pag-awat, walang tingin ng pagdamay, at si Paulo nagkibit balikat lang na para bang nanonood ng isang nakakatuwang palabas. Inakala nilang lahat na wala akong magagawa. Siguro, ang tingin nila sa pamilya ko ay isang simpleng pamilya lang na nagpapatakbo ng isang maliit na furniture shop, mahina at madaling apihin. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang nag-iinit kong pisngi. Nakapagtataka, walang luhang pumatak. Hindi ako sumagot o nakipagtalo. Ngumiti lang ako, isang ngiti na kahit ako ay hindi kilala.
Kinuha ko ang cellphone mula sa bag ko at hinanap ang numerong nakasave bilang Itay. Agad sinagot ni Itay ang tawag. Kalmado at may bigat ang kanyang boses. Anong problema, anak? Tinitigan ko ng diretsyo ang aking biyenan, asawa, at si Paulo, at isang pangungusap lang ang sinabi ko. Itay, tulungan, niyo po ako. Ilang segundo ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Maya-maya muling nagtanong si Itay, sigurado ka ba? Maikli akong sumagot. Opo, sigurado po ako. Isang salita lang ang isinagot ni Itay. Huwag kang aalis diyan. Ibinaba ko ang tawag at ipinatong ang cellphone sa mesa. Tinitingnan ako ng buong pamilya na parang nababaliw. Ngumisi ang biyenan ko. Akala mo ba isang tawag mo lang, guguho na ang mundo? Walang natatakot sa pamilya mo dito. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako ng tuwid sa silya, ipinatong ang mga kamay ko sa aking hita at binilang ang bawat segundo. Ang hangin sa sala ay naging mabigat at nakak-suffocating. Bumulong sa akin ang asawa ko. Isabel, sumusobra ka na. Lumingon ako sa kanya at nagtanong. Sumusobra? Ang singilin ng sarili kong pera, sobra na ba yun? Hindi na siya nakasagot. Eksaktong 20 minuto, sunod-sunod na ugong ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa makipot na kalye sa labas. Hindi lang isa. Narinig ko ang tunog ng mga gulong sa aspalto at isa-isang nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay sa kanilang mga bintana. Ang mga batay nagtakbuhan palabas para makiusyoso. Tumayo ako at lumabas sa may pinto. 10 itim na luxury SUV ang siksikang nakaparada sa makipot na kalye. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto at tahimik na bumaba ang mga lalaking nakabarong at itim na slacks. Walang sigawan, walang gulo. Isang nakakakilabot na katahimikan na may kasamang bigat at panganib. Sa likod ko, narinig kong napalunok ang biyenan ko. Nakilala niya ang sasakyan sa gitna ng convoy. Nakita na niya si Itay noong kasal namin at nagkaroon sila ng formal na pagbati sa iisang mesa. Pero tiyak na hindi pa niya nakikita si Itay sa ganitong anyo. Bumukas ang pinto ng sasakyan sa gitna at bumaba si Itay. Nakasuot siya ng puting polo at madilim na pantalon. May mga puti na ang kanyang buhok, ngunit tuwid pa rin ang kanyang tindig. Walang bahid ng bagsik sa kanyang anyo. Tanging ang kanyang mga mata kalmado, ngunit matalim. Una niya akong tiningnan. Sa mga mata niya, walang galit o pag-aalala. Tanging matibay na kumpiyansa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gate ng mga biyenan ko. Ang mga kasama niya ay pumila sa 2 hanay sa likod niya, nagpapanatili ng tamang distansya. Narinig ko ang bulungan ng mga kapitbahay. Ano kayang nangyari diyan? Mukhang delikado. Ang biyenan ko ay umatras ng isang hakbang at ang mukha ng asawa ko ay namutla. Si Paulo, sa wakas, ay ibinaba na ang kanyang cellphone. Ang pamilyar na bahay ay biglang naging napakasikip. Tumawid si Itay sa tarangkahan, sinuyod ng tingin ang loob ng bahay at huminto sa gitna ng sala. Nagsalita siya. Ang boses niya ay patag, ngunit bawat salita ay may bigat. Sinabi ng ginang na papuntahin ako, kaya narito ako. Ang buong bahay ay natigilan. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan nang nagbago ang mga patakaran sa bahay na ito. Nang matapos magsalita si Itay, ang sala ay naging sobrang tahimik na maririnig mo na ang pag-ikot ng segundo sa orasan. Pero sa totoo lang, sa sandaling iyon, higit pa sa kasiyahan ang naramdaman ko. Ito ay isang sandali na parang liwanag na humawi sa kadiliman na nagpaliwanag sa lahat ng bagay na matagal ko ng pilit na binabalewala. Ang mga nakaraang taon ko bilang manugang ay dumaan sa isip ko na parang pelikula. At doon mismo, isang mahabang tanikala ng alaala ang nagsimulang kumalas. Para bang may nagbukas ng isang lumang baul na matagal ko nang nakakandado. Natanto ko. Hanggang sa pagtawid ni Itay sa tarangkahan ng mga biyenan ko sa araw na ito, napakarami kong tiniis, pinagpasensyahan at mga sikretong kinimkim na walang nakakaalam. Ang pangalan ko ay Isabel Reyes.
Ikinasal ako sa edad na 20 sa panahong sinasabi ng marami na tamang-tama para mag-asawa. Hindi ako nag-asawa para sa pera o katanyagan. Noon, si Marco Santos ay napakabait sa akin. Bawat salita at kilos niya ay maingat. Hindi siya romantiko, pero binigyan niya ako ng pakiramdam ng kapanatagan. Akala ko, ang isang mabait na lalaki ay marunong magpahalaga sa asawa. Nagkamali ako. May isang bagay akong nakalimutan, magkaiba ang pagiging mabait at pagiging matatag. At ang isang lalaking hindi matatag ay madaling maimpluwensyahan ng iba. Ang pamilya ng asawa ko ay nagpapatakbo ng isang kilalang medium-sized distribution company sa aming lugar. Hindi sila kasing yaman ng mga Ayala, pero sapat ang kanilang ari-arian para magkaroon ng kayabangan at ugaling mangmaliit ng kapwa. Ang biyenan ko, si Aling Elena, ay may kakayahang magbitaw ng mga salita na matagal tumatatak sa puso ng isang tao. Noong una akong ipinakilala sa kanya, sinuri niya ako mula ulo hanggang paa at sinabing, hindi namin kailangan ng manugang na mayaman. Basta mabait, sapat na. Noon, sa aking kawalang muwang, inakala ko na simple lang siyang tao at hindi materyoso. Nalaman ko na lang kalaunan na ang kabaitan na tinutukoy niya ay hindi ang pagiging magalang at may mabuting kalooban, kundi ang ganap na pagsunod. Yung kahit mali na, tatahimik ka. Yung kahit iniinsulto ka na, yuyuko ka pa rin. Ang asawa kong si Marco, noong mga unang buwan namin, ay mabait sa akin. Pero habang tumatagal, lumabas ang kanyang tunay na kulay, isang lalaking takot sa kanyang ina. Isang salita lang ni Aling Elena, 10 ang sinusunod niya. Kapag ako naman ang may opinyon, ang lagi niyang sinasabi, para sa kapayapaan ng pamilya, magtiis ka na lang muna. Tinanong ko, hanggang kailan ako magtitiis? Ang sagot niya lang, matanda na si nanay, intindihin mo na lang. Minsan, bigla ko siyang tinanong, paano naman ako? Asawa mo rin ako. Nanahimik siya. Naintindihan ko na lang kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon. Iyon ang kanyang desisyon na huwag akong panigan dahil ayaw niyang kalabanin ang kanyang ina. Ang bayaw kong si Paulo ay 2 taon ang tanda sa akin. Napakatamis niyang magsalita. Kapag tinatawag niya ako, laging Ate Isabel, na may kasamang lambing. Alam na alam niya kung kailan pupuri at kailan magpapaawa. Magaling siyang magpanggap na kaawa-awa para lumambot ang puso ng iba. Pero sa likod nito ay isang tamad na tao. Ayaw niya ng mahirap na trabaho, ayaw niyang pinapakialaman, at gusto lang niya ay magsaya. Nahumaling siya sa mga get-rich-quick na investment, crypto, stocks, buy and sell ng lupa, at kung ano-ano pang proyektong kahina-hinala. Ang pera niya ay hindi malinaw kung saan galing. Kapag may pera, waldas. Kapag wala, nagtatago o umuwi para magpaawa. Ako naman, isang self-made na negosyante. Nagpatakbo ako ng isang online shop at bawat piso ay pinaghirapan ko. Ako ay masipag at may isang salita. Ang 2 milyong piso para sa akin ay hindi barya. Iyon ay mahalagang puhunan para bumili ng paninda, magbayad sa suppliers at panatilihin ang takbo ng negosyo ko. Madaling sabihin ng iba na pamilya naman, pwede nang ipautang yan, pero hindi nila alam ang pinagdaanan ko. Hindi nila alam ang mga gabing walang tulog at stress na tiniis ko para maipon ang bawat sentimo. Kaya lagi akong may linya. Ang pagtulong ay pagtulong, pero dapat malinaw ang usapan. Kaya humingi ako ng kasulatan ng pagkakautang. Halos hindi ko ikinukuwento ang tungkol sa pamilya ko. Hindi dahil ikinahihiya ko, kundi dahil sa bilin ni Itay. Ang pangalan ng tatay ko ay Ricardo Reyes. Noong araw, sa Maynila, pangalan pa lang niya ay kilala na. Matagal na itong kwento at ayoko nang pahabain, pero sabihin na lang nating isang insidente noon ang nagresulta sa pagkawala ng buhay ng isang tao. 12 taon si Itay sa bilibid. Paglabas niya, hindi na siya ang dating siga na laman ng mga kwentuhan. Tinalikuran niya ang lahat,
nagtayo ng isang furniture shop at namuhay ng tahimik at marangal. Lagi niyang paalala sa akin na parang pako sa kahoy, mamuhay ka ng simple, huwag mo nang babanggitin ang nakaraan. Tinanong ko siya noon kung bakit hindi na lang sabihin ang totoo para igalang kami ng mga tao. Mapait siyang ngumiti. Gusto mo bang igalang kanila dahil sa kung sino ka o dahil sa anino ko? Matagal na kaming lumipat at nanirahan dito. Dito ako nag-asawa. Ang alam lang ng mga biyenan ko, si Itay ay isang ordinaryong may-ari ng furniture shop. Hindi sila nagtanong at ayoko rin namang malaman nila. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, ang nakaraan ni Itay ay sa kanya at ang buhay ko ay sa akin. Nangarap akong bumuo ng pamilya na hindi hinuhusgahan ng nakaraan. Hanggang sa nangyari ang pagpapautang ng 2 milyon, 8 buwan na ang nakalipas. Isang gabi, tinawag ako ni Paulo sa isang coffee shop. Mukha siyang pagod at namumula ang mga mata niya. Sabi niya, ang proyekto niyang lupa ay naipit dahil sa problema sa papeles. Nagbabanta raw ang mga investor na babawiin ang pera at kung hindi niya mababayaran agad, pati puhunan niya ay mawawala. Umiiyak siyang nagsalita. Ate Isabel, pahiram muna, 3 buwan lang babayaran ko agad. Kapag tinakbuhan ko to, hindi na ako tao. Idinamay pa niya ang asawa ko. Alam lahat ni Kuya to. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Tumingin ako sa asawa kong si Marco. Tumango siya. Totoo yung project niya. Tulungan mo na. Hanggang sa puntong iyon, nagtitiwala pa rin ako sa asawa ko. Naisip ko, kung tutulungan ko ang bayaw ko sa oras ng kagipitan, mas kikilalanin din ako ng pamilya nila. Pero may parte sa akin na nagsasabing, mag-ingat. Sinabi ko ng diretsyo, hindi bigay. Pautang lang at dapat may kasulatan. Agad na pumayag si Paulo. Siya pa nga ang unang nag-thumb mark at naglagay ng petsa at formal na interest rate para raw mapanatag ako. Malinaw kong natatandaan ang matatamis niyang salita. Ate, pamilya tayo. Hinding-hindi kita ilalagay sa alanganin. Hindi ko inakala na ang kasulatang iyon ang magiging mitsa ng apoy at lalong hindi ko inakala na ang biyenan ko ang unang pupunit dito at sa panahong sampalin ako ng biyenan ko, ang sarili kong asawa ang mananahimik lang. Pero iyon ang kasalukuyan. Sa sandaling nakatayo si Itay sa gitna ng sala ng mga biyenan ko, isang bagay lang ang naging malinaw. Sinubukan kong mamuhay ng simple, nanahimik ako at pinilit kong panatilihin ang kapayapaan. Pero may mga taong itinuturing ang katahimikan bilang kahinaan at kapag nagsimula ka ng maliitin, hinding-hindi sila titigil. Pagkatapos kong ipahiram ang pera kay Paulo, sinubukan kong mamuhay ng normal. Nagde-deliver pa rin ako ng orders, nag-aasikaso ng customer at isinasara ang libro ng negosyo. Nagluluto ako ng hapunan para sa asawa ko at kinukumbinsi ang sarili na pagkatapos ng 3 buwan, magiging okay na ang lahat. Maliban sa asawa ko, wala akong ibang pinagsabihan. Hindi ko ipinagyabang sa biyenan ko. Natakot ako na baka isang simpleng salita ay gawing issue ng kapangyarihan sa pamilya ang usaping pera. Simple lang ang nasa isip ko. Mabuti ang magtulungan sa oras ng pangangailangan basta tutupad sa usapan ang kabilang panig. Pero hindi ayon sa plano ko ang takbo ng buhay. Pagkatanggap ni Paulo ng pera, halos 1 buwan siyang hindi nagpakita. Kapag nag-text ako, parang wala lang ang sagot niya. Nasa out of town ako ate, mahina signal dito. Tawagan kita pagbalik ko. Kapag tinatawagan ko, laging naka-off o nagri-ring lang pero hindi sinasagot. Nang tanungin ko ang asawa ko, sinabi lang niya, malaki na yan, huwag kang mag-alala, hawak mo naman yung kasulatan. Kahit narinig ko iyon, hindi nawala ang kaba ko. Ang isang taong seryoso sa negosyo ay hindi naglalaho ng walang bakas. Pero sinisi ko na naman ang sarili ko, pinilit na isinubo ang pag-aalala at naghintay. Isang gabi, aksidente kong nakita ang post ni Paulo sa social media. Nakatayo siya sa tabi ng isang bagong-bagong kotse,
hawak ang susi at nakangiti ng malapad. Sa ilalim ng litrato may caption, "Hard work pays off." Ilang segundo akong natulala. Ayokong mag-isip ng masama kaya tiningnan ko pa ang ibang litrato. Ang pangalawa ay sa isang mamahaling resort. Asul na swimming pool at fruit juice sa harapan, isang tipikal na flex post. Ang pangatlo ay sa isang inuman. Punong-puno ng pulutan ang mesa at napapaligiran siya ng mga taong hindi ko kilala. Lahat ay may kumikinang na relo. Napaupo ako sa silya. Bumigat ang dibdib ko. Ang 2 milyon ko ay hindi pinulot sa kung saan. Nagtaka ako kung anong klasing investment ang ginagawa niya para makabili ng kotse at makapagbakasyon sa loob lang ng ilang linggo. Agad akong nag-text, "Paulo, bago kotse mo ah. Mukhang maganda takbo ng negosyo mo." Maya-maya may reply, tila nangaasar. "Hindi mo kasi alam, Ate Isabel, pero sa investment, importante ang imahe. Kapag maganda ang imahe mo, magtitiwala ang mga tao." Habang binabasa ko ang text niya, nagalit ako at kinilabutan. Negosyante rin ako. Alam kong importante ang imahe, pero alam ko rin na hindi ito itinatayo gamit ang perang inutang at hindi binabayaran. Nang gabing iyon, pag-uwi ng asawa ko, ipinakita ko sa kanya ang cellphone. Tiningnan niya ito at binitiwan ang isang salitang dumurog sa inaasahan ko. "Magtiwala ka sa kapatid ko. Hindi naman tayo lolokohin yan." Sinikap kong kumalma at nagtanong, "Talaga bang okay lang to sa'yo? Yung perang pinahiram ko, ginagastos niya sa kotse at bakasyon." Nagkibit balikat siya. "Kapag kumita yan, magbabayad din yan." Tiningnan ko ang asawa ko para akong nakikipag-usap sa pader. Pero iba ang biyenan ko. Hindi siya direktang nagtanong pero malinaw na gusto niyang manahimik ako. Isang gabi sa hapunan, ibinaba niya ang kanyang mangkok at parang wala lang na nagsabi, "Ang babae, dapat sa bahay lang. Huwag kang makialam sa usaping pera ng mga lalaki." Nagiging magulo lang. Natigilan ang kamay kong kumukuha ng ulam. Gusto kong sabihin na pera ko iyon pero pinigilan ko na naman. Kapag ginawa ko iyon, tiyak na tatawagin akong mukhang pera at palingkera. Pinili kong manahimik. Ipinangako ko sa sarili ko na pagkatapos ng 3 buwan, saka ako magsasalita. Lumipas ang 3 buwan na parang isang kisap mata. Sa eksaktong araw ng usapan, nakatanggap ako ng maikling text mula kay Paulo. "Ate, ilang araw pa, naipit lang mga papeles." Tinawagan ko siya at sumagot naman. Ang boses niya ay kalmado pa rin. "Huwag kang mag-alala, tatakbuhan ba kita?" Tinanong ko, "Anong papeles ang naipit? Pwede bang ipaliwanag mo ng maayos?" Sumagot siya, "Nakaka-pressure naman kapag tinatanong mo. Ganyan talaga ang investment." Ibinaba ko ang telepono. Kumukulo ang dugo ko, pero dahil nagdesisyon na akong tumulong, pinilit kong intindihin. Kapag pinalaki ko ang issue, mas mahihirapan akong harapin ang pamilya. 4 na buwan. Nagsimula na akong maging mas direkta. Kailangan kong bumili ng stocks, naniningil na ang supplier, nade-delay na rin ang orders. "Paolo, kailangan ko na talaga ng pera. Pwede bang bayaran mo na ako this week?" Mabilis siyang nag-reply, pero ang laman ng text niya ay nakapagpatigil sa akin. "Ate, alam kong gipit ka, pero naghahanap din ako ng pera. Huwag mo naman akong apurahin." Para akong sinampal ulit. Gipit? Siningil ko ang sarili kong pera, pero bakit ako ang naging mukhang gipit? Nanginginig ang kamay ko sa galit, pero hindi na ako sumagot. Baka kung ano pa ang masabi ko at lalong lumaki ang gulo. 5 buwan, nagsimula na akong iwasan ni Paulo. Kapag kasama niya ang asawa ko, masaya siyang nakikipag-usap. Pero kapag ako ang nakikita niya, kung ano-anong dahilan ang sinasabi, may meeting, may kakausaping investor, pupunta sa probinsya. Minsan, sa bahay ng biyenan ko, nakita ko siyang nagkakape sa labas. Pagpasok ko, tumayo siya at nagpanggap na may kausap sa telepono at lumabas. Tinawag ko siya, "Paulo," pero nagbingi-bingihan siya.
Nakatayo lang ako doon, pakiramdam ko, para akong isang illegal na debt collector sa sarili kong pamilya. Ika-6 na buwan, isang balita ang nagpanlamig sa akin. Isang kaibigan kong nagtatrabaho sa isang financial firm ang maingat na nagsabi, "Isabel, yung bayaw mo mukhang nasangkot sa mga illegal investment sites. Yung mga tipo na kapag natalo ka, baon ka sa utang. Ingat ka, maraming ganyang scam ngayon." Hindi ko agad pinaniwalaan, pero naguluhan ang isip ko. Yung mga inuman niya, yung mga taong hindi ko kilala, yung kayabangan niya na madali siyang kumita. Sinimulan kong pagtagpi-tagpiin ang mga piraso. At habang ginagawa ko iyon, lalo akong kinikilabutan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Paulo at diretsahan siyang tinanong, "Wala nang paligoy-ligoy. Totoo ba yung project na sinasabi mo? O ginamit mo yung pera ko sa sugal?" Hindi siya natinag. Malamig siyang ngumisi. Ang tingin niya ay parang patalim. "Sino ang nagsabi sa iyo niyan? May pruweba ka ba?" Sabi ko, "Hindi ko kailangan ng pruweba para malaman na naloko ako." Nagkibit balikat siya. "Kung walang pruweba, huwag kang magbintang. Baka ikaw ang mapahamak." Natigilan ako. Noon ko naintindihan. Ang problema ay hindi lang dahil naipit ang papeles o na-delay ng ilang araw. Ang problema ay handa na siyang itanggi ang lahat, isisi sa akin at gawin akong kontrabida. Sa ugali niya, sa kalmadong pagsasabi ng "may pruweba ka ba?", isang masakit na katotohanan ang aking natanto. Nagiging ganito kakapal ang mukha ng isang tao kapag naniniwala siyang wala kang magagawa sa kanya. At ang kapangyarihang inakala nilang wala ako ay ang bagay na matagal kong itinago para lang mamuhay ng simple. Mula nang harapin ko si Paulo, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Habang nakahiga sa tabi ng asawa ko, naririnig ang pag-ingit ng electric fan. Pakiramdam ko ay may unti-unting nauubos sa loob ko. Hindi ako palaging naghahanap ng gulo. Lalo na, hindi ako ang tipo ng tao na manunumbat ng pamilya dahil sa pera. Pero habang nagtitiis ako, lalo akong nalulubog sa isang sitwasyong hindi makatarungan. Dumating ang pagkakataon na kailangan ko ang pinakamahalagang puhunan para sa negosyo ko. May pagkakataon akong makakuha ng malaking volume ng paninda sa napakagandang presyo. Kung makukuha ko ito, lalago ng husto ang negosyo ko. Pero kailangan kong bayaran agad. Araw-araw na ang tawag ng supplier at kahit ipunin ko lahat ng pera ko, kulang pa rin ako ng eksaktong 2 milyon. Habang tinitingnan ko ang aking mga libro, parang sinusunog ang sikmura ko. Sinubukan kong manghiram sa mga kaibigan, pero alam ng bawat negosyante, isang maling hakbang lang, mawawala na ang pagkakataon at patitiwala ng iba. Pagkatapos mag-isip, nagpasya akong bumalik sa simula. Kailangan kong bawiin ang pera ko. Sa pagkakataong ito, magiging matatag at malinaw ako. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy o yuyuko. Nagprint ako ng kopya ng kasulatan at inilagay sa bag. Ang orihinal ay ligtas na nakatago. Binalikan ko ang mga text message ni Paulo kung saan siya nagmamakaawa at nangangakong magbabayad. Gusto kong gawing malinaw ang lahat para wala nang sinumang magbabago ng mukha sa harap ko. Hapon, pumunta ako sa bahay ng biyenan ko. Hindi ko na siya tinawagan para magkita kami sa labas. Tiyak na gagawa na naman siya ng dahilan at pag-uwi, sasabihin niyang ginugulo ko siya. Nagpasya akong kausapin siya sa harap ng buong pamilya. Pagpasok ko sa sala, nanonood ng TV ang biyenan ko, nagsiselfone ang asawa ko at si Paulo ay nakahiga sa sofa na parang nasa hotel, nakapatong pa ang mga paa sa mesa. Ibinaba ko ang aking bag, huminga ng malalim at nagsalita ng diretsyo. "Nandito ako para kunin ang pera. Kailangan ko para sa paninda. Paulo, 2 milyon ang utang mo sa akin. Bayaran mo na." Ang boses ko ay sapat na para marinig ng lahat, pero hindi bastos, matatag lang. Hindi man lang bumangon si Paulo at ngumisi. "Ate Isabel, para ka namang Bombay maningil." Tiningnan ko siya at sinabing, "Hindi ako Bombay. Siningil ko lang ang sarili kong pera."
Nagkibit balikat siya. Anong pera? Kailan ba kita inutangan? Binuksan ko ang bag ko, inilabas ang kopya ng kasulatan at ipinatong sa mesa. Itinulak ko ito palapit sa kanya. Heto, ikaw mismo ang pumirma at nag-thumb mark. Ikaw rin ang nagtakda ng petsa. Tiningnan ito ni Paulo at sumandal. Lalo siyang naging mayabang. Kahit sino, kayang gumawa ng ganitong papel. Kopyahin mo lang. Tapos, inilabas ko ang orihinal, ipinakita sa harap niya, at itinuro ang pirma. Orihinal to. Tingnan mong mabuti. Kinuha ito ni Paulo, tiningnan ng isang segundo at malakas na tumawa. Halata namang peke tong pirma. Doon, kumulo ang dugo ko. Bago pa ako makasagot, nagsalita ang biyenan ko. Ang boses niya ay puno ng paghamak. Para lang makapangikil ka, pagbibintangan mo pa ang anak ko. Akala mo ba ganong kami kahirap para lokohin ka? Tumingin ako sa biyenan ko at sinubukang kumalma. Aling Elena, hindi po ito bintang. Siningil ko lang po talaga ang ipinahiram kong pera. Sumigaw siya, ipinahiram. Sinong maniniwala sa'yo? Kayong mga ganyan, laging makwenta. Nagbigay ka lang siguro ng kakarampot, tapos pinalaki mong 2 milyon para makapangikil. Sa mga salitang iyon, parang piniga ang puso ko. Ilang buwan akong nagtiis para sa kapayapaan ng pamilya. Pero isang salita lang ng biyenan ko, ginawa niya akong ganid at sinungaling. Tumingin ako sa asawa ko, diretso sa kanyang mga mata. Marco, magsalita ka naman. Nandun ka rin noon, di ba? Nakita mong pumirma si Paulo. Ikaw pa nga ang tumango at nagsabing tulungan ko siya. Nanahimik si Marco. Isang napakahabang katahimikan na maririnig mo na ang tunog ng TV. Naghintay ako. Umaasa na kahit isang beses lang panigan niya ako. Pero sa huli, huminga siya ng malalim at sinabi ang isang bagay na nagpayelo sa puso ko. Pwede bang palampasin mo na lang muna to? Tutal pamilya naman tayo, tulungan na lang. Tinitigan ko siya. Uminit ang mga mata ko, pero hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang na may nabasag sa loob ko. Palampasin, tulungan ang pamilya? Doon ko naintindihan. Sa mata niya, ang pera ko ay pag-aari ng lahat at inakala niyang may karapatan siyang magdesisyon na palampasin na lang ito. Nanginginig sa galit, nagtanong ako, palampasin, anong ibig mong sabihin? Personal kong pera to. Agad na sumingit ang biyenan ko. Parang isang hukom, nagdeklara siya. Anong personal na pera? Mula nang maging asawa ka ng anak ko, ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang to. Huwag kang magtangkang magsarili. Si Paulo, nakaupo lang, tinitingnan ako na may halong paghamak at tuwa. Para siyang nanonood ng isang dula. Hindi ko na napigilan. Sinabi ko ng malinaw, bawat salita. Huling beses ko nang sasabihin, ang 2 milyon ay inutang ninyo at kailangan kong bawiin. Hindi ito pakiusap, ito ay karapatan ko. Pagkasabi ko niyon, tumayo ang biyenan ko. Sinugod niya ako at walang sabi-sabing sinampal ng malakas. Ang sakit at kahihiyan ay halos makabingi. Pero mas masakit ang kahihiyang dinanas ko sa harap ng asawa at bayaw ko. Sumigaw siya ng matinis. Tawagin mo ang tatay mo. Sa gagong yun ka maningil. Hindi kami nag-aalaga ng ahas sa bahay na to. Natigilan ako. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw ang mga mukha nila. Ang galit na biyenan, ang asawang tumalikod, ang bayaw na ngumingisi. Naintindihan ko, mula sa sandaling ito, hindi na ako parte ng pamilya. Isa lang akong manugang na pwedeng utusan pag nakawan ng pera at kapag naglakas loob na maningil, sasampalin. Itinaas ko ang kamay at hinawakan ang pisngi ko. Nagiinit ito. Hindi ako umiyak o sumigaw. Tinitigan ko lang sila ng diretso, malamig at walang emosyon. At sa isip ko, isang desisyon ang nabuo. Kung gusto nilang makilala ang tatay ko, sige, pagbibigyan ko sila. Pero hindi para makipag-away. Para ipaunawa sa kanila na kapag tumawid ka sa isang linya, hinding-hindi na maibabalik ang dati. Lumabas ako ng sala.
Matatag ang aking mga binti pero bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Nakapagtataka, ang isip ko ay kasing lamig ng yelo. Hindi ko na narinig ang ingay ng TV o ang mga sumpa ng biyanan ko sa likod ko. Tanging ang bigat sa dibdib ko ang nararamdaman ko, isang malamig na sakit na nagpamanhid sa buong katawan ko. Nakatayo ako sa may pinto, nakatingin sa pamilyar na kalye. Karaniwan, napakatahimik dito. Makipot ang daan, kaya bihira ang sasakyan at ang mga kapitbahay ay hindi mahilig makialam. Pero sa araw na iyon, pakiramdam ko, ang buong kalye ay nag-aabang sa susunod kong gagawin. Alam ko, kung babalik ako sa sala at makikipagtalo pa, mahuhulog lang ako ulit sa kanilang bitag. Kapag sumigaw sila, kailangan kong magpaliwanag. Kapag humaba ang paliwanag, lalabas na bastos ako sa matanda at sa huli, ako pa rin ang mali. Ayoko na noon. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang cellphone. Simple lang ang pangalan ni Itay sa contacts ko, Itay. Walang dagdag, walang simbolo. Natutunan ko na sa buhay, kung mas simple, mas mabigat ang kahulugan. Tinitigan ko ang screen, nag-aalangan ang daliri ko. Sa isip ko, nakita ko si Itay sa furniture shop, suot ang t-shirt na puno ng kusot, may hawak na metro, nakikinig sa radyo. Ang Itay ko ngayon ay ibang-iba na sa kinatatakutan noon. Ayaw niyang ipaalala ang nakaraan at lalong ayaw niyang ako pa ang magbalik sa kanya doon. Pero naalala ko ang sampal, ang tingin ng asawa kong tumalikod, ang ngisi ni Paulo. Naintindihan ko, kung mananahimik ako, ituturing nila itong pahintulot. Kung isang sampal ngayon, dalawa bukas. Kung pinunit ang kasulatan ngayon, bukas, ibang kasinungalingan ang ipantatapat nila. Ang pinakakatakutan ko ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang mawalan ng karapatang magsalita. Pinindot ko ang call button. Agad itong sinagot, na para bang naghihintay. Ang boses ni Itay ay kalmado at malalim. Hindi siya nagtanong ng marami. Anak, isang salita lang, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako nagsumbong o umiyak. Malinaw kong sinabi, Itay, tulungan, niyo po ako. Ilang segundo siyang nanahimik. Narinig ko pa ang hangin sa kabilang linya. Pagkatapos, bumaba ang tono ng boses niya. Sigurado ka ba? Alam ko kung ano ang tinatanong niya. Hindi tungkol sa pera. Tinatanong niya kung sigurado ba akong tatawagin ko siya. Ang tatay ko sa bahay ng mga biyenan na pinilit kong maging simple ang tingin sa amin. Lumuok ako at sumagot. Opo, sigurado po ako. Wala na siyang ibang sinabi. Isang bilin lang. Huwag kang aalis diyan. Huwag ka nang makipag-away. Opo, sagot ko at ibinaba ang telepono. Patay na ang screen pero ang puso ko'y malakas pa rin kumakabog. Pumasok ako ulit sa bahay. Hindi ako dumiretso sa sala. Tumayo muna ako sa pasilyo para huminga. Sa sala, hindi pa rin mapakali ang biyenan ko. Sinisigawan niya ang asawa ko. Nakita mo? Ganyang babae, kailangang turuan ng leksyon. Akala mo kung sino dahil lang may konting pera. Sumabat si Paulo. Masyado kasing sensitive si Ate Isabel. Ma, pwede namang pag-usapan yan mamaya. At si Marco, tango lang ng tango, paminsan-minsan ay sumusulyap sa pinto. Hindi ako nagsalita. Umupo lang ako ng tuwid sa isang silya sa sulok, ipinatong ang kamay sa hita. Ayokong makita nilang nanginginig ako o natatakot. Sumulyap sa akin ang biyenan ko. Oh, bakit? Tumawag ka na? Nasaan na yang tatay mo? Papuntahin mo para makasingil. Nagantay ako, nanahimik pa rin. Ang katahimikan ko ang lalong nagpagalit sa kanya. Pero alam ko, ang katahimikan sa pagkakataong ito ay hindi pagsuko, kundi pag-aabang. Wala pang 10 minuto, nagsimulang umugong ang mga makina sa labas. Una, isa, pagkatapos 2, at sunod-sunod na. Iba ang tunog sa karaniwang motorsiklo, mabigat at tiyak. Tumayo ako at lumabas. Nagsimulang magbukas ng pinto ang mga kapitbahay.
May ilan pang tumayo sa gitna ng kalye para makita kung ano ang nangyayari. Eksaktong 20 minuto, 10 sasakyan ang pumuno sa harap ng gate. Barado ang buong kalye. Ang mga dumadaan ay napilitang mag-iba ng ruta. May gulo yata sa bahay na yan. Bakit ang daming sasakyan? Mukhang delikado. Lumabas na rin ang biyenan ko. Nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang kayabangan. Nanigas siya sa may pinto. Nanlalaki ang mga mata. Bumukas ang mga pinto at unang bumaba ang isang lalaking nasa 50s. Matipuno, seryoso. Nakilala ko agad si Mang Tonyo. Nakita ko na siya sa furniture shop ni Itay. Dadaan lang siya, makikipag-usap sandali at aalis na. Sabi ni Itay, dati niya lang kakilala. Pero alam ko, si Mang Tonyo ang pinagkakatiwalaan ni Itay, ang kasama niya sa mga panahong sa kwento na lang naririnig ng iba. Lumapit sa akin si Mang Tonyo at magalang na yumuko. Hindi malakas ang boses niya, pero malinaw. Ma'am, ano po ang kailangan nating gawin? Nagulat ang ilang kapitbahay nang tawagin niya akong, Ma'am, nakita kong umatras ang biyenan ko, namutla siya. Hindi siya makapagsalita, nakakapit na lang sa hamba ng pinto na parang nanghihina. At mula sa sasakyan sa gitna, dahan-dahang bumukas ang pinto at bumaba si Itay, ordinaryong polo at madilim na pantalon. Walang alahas, walang pagpapasikat, pero ang presensya niya lang parang nagpayelo sa buong paligid. Hindi dahil sa takot na baka manakit siya, dahil sa aura ng isang taong napakarami ng pinagdaanan pero ngayon ay kalmado na parang yelo. Una niya akong tiningnan. Walang panunumbat, walang tanong. Tanging isang tingin na nagsasabing, nandito na si Itay. Pagkatapos, tumingin siya sa loob ng bahay. Sa sala, putlang-putla ang asawa ko. Si Paulo, hindi na nakadikwatro. Nakatayo na siya, nanliliit. Ang biyenan ko, nawala na ang tapang. Dumaan si Itay sa gate at pumasok sa bakuran. Bawat hakbang niya mabagal pero matatag. Hindi niya kailangang sabihing tumabi, kusa silang tumatabi. At doon malinaw kong naintindihan. Mula sa sandaling ito, nagbago na ang batas sa bahay na ito. Hindi dahil may dala siyang mga tao at sasakyan. Dahil sa wakas, nakita nila ang bagay na inakala nilang wala ako. Isang likod na masasandalan at isang diwang hindi sumusuko. Pumasok si Itay sa bakuran nang hindi nagmamadali o naghihintay na ipakilala. Para bang alam na niya ang takbo ng bahay, dumiretso siya sa sala. Nakatayo ako sa likod niya, naririnig ang nagmamadaling tunog ng tsinelas ng biyenan ko. Ang boses niya ay wala ng talas, puno na ng pagkalito. Ricardo, maliit na bagay lang to sa pamilya. Bakit kailangan pang palakihin? Hindi siya direktang tiningnan ni Itay. Hinila niya ang isang silya, umupo at ipinatong ang kamay sa mesa. Ang boses niya ay mababa at malamig. Hindi ako ang nagpalaki nito. Kayo ang nagsabing papuntahin ako para maningil. Ang mga salitang iyon ay parang gunting na pumutol sa lahat ng palusot. Nakita kong natigilan ang biyenan ko. Ang asawa ko halos magtago na sa sulok, palingalinga. Si Paulo, nanliliit pero pilit na nagpapakita ng tapang. Tito, mukhang nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ko si Paulo at napangisi. Sa ganitong sitwasyon, hindi pagkakaunawaan pa rin. Alam ko, ang hindi pagkakaunawaan na sinasabi niya ay isang paraan para patagalin ang usapan, para mapagod ang kausap at sa huli ay sumuko na lang. Pero hindi si Itay ang tipo ng taong sasakay sa ganoong laro. Tinitigan niya si Paulo ng diretsyo. Ang tingin niya ay hindi nananakot pero sapat para manlamig ang iyong likod. Ang kasulatang pirmado at may thumb mark mo, ang CCTV sa coffee shop noong araw na yon, ang record ng tawag mo kung saan ka nagmamakaawang pautangin ka. Anong hindi pagkakaunawaan pa ang gusto mong sabihin? Nagulat ako. Hindi ko ibinigay kay Itay ang mga iyon. Ang hawak ko lang ay ang kasulatan at mga text message, CCTV, coffee shop, call recording. Wala akong alam doon.
Tumingin ako kay Itay. Kailan pa niya nalaman? Para bang nabasa ni Itay ang isip ko, sinulyapan niya ako. Anong tingin mo sa tatay mo? Sa tingin mo ba hahayaan kong maloko lang ng ganyan ang anak ko? Ang biyenan ko ay napalunok. Alam niya kahit paano kung sino si Itay noon, nagkita na sila sa kasal. Pero dahil simple at hindi mayabang si Itay, inakala niyang ang nakaraan niya ay abo na lang. Inakala niyang wala akong masasandalan, na si Itay ay isa lang matandang may-ari ng furniture shop, kaya akala niya pwede niya akong bastusin. Hindi nagpaligoy-ligoy si Itay. Diretsahan siyang nagtanong, babayaran mo ba ang 2 milyon o hindi? Kinagat ni Paulo ang kanyang labi. Tumingin siya sa asawa ko, humihingi ng tulong, pero umiwas ng tingin si Marco. Nakita ko ng malinaw ang magkapatid. Sa oras ng gipitan, sarili muna ang iniisip. Tumingin si Paulo sa ina niya at mahinang nagsabi, Mama, nagulat man, pilit pa ring pinanatili ng biyenan ko ang kanyang postura. Ricardo, pagpasensyahan mo na. Ganyan talaga ang mga bata. Minsan nagigipit sa negosyo. Pinutol siya ni Itay. Hindi pa rin niya tinaasan ang boses. Pwedeng magipit, pero ang sampalin ng anak ko, punitin ang kasulatan sa harap niya at sabihing papuntahin ako. Anong klasing pagkagipit yan? Namula ang mukha ng biyenan ko. Tumingin siya sa akin. Marahil iyon ang unang pagkakataon na nakita niya akong nakatayo ng tuwid, hindi yumuyuko o umiiwas ng tingin. Pumasok si Mang Tonyo at naglapag ng isang makapal na folder sa mesa. Kahit hindi buksan, halata na marami itong laman. Parang naguulat, kalmadong nagsalita si Mang Tonyo. Nakuha na po namin lahat ng ebidensya. Mga text message na humihingi ng pera, bank transfer records, mga detalye ng pagkikita, CCTV sa coffee shop. Pati yung video sa inuman kung saan siya nagyayabang, nakuha rin po namin. Sa salitang inuman, nanlamig ang puso ko. Ayokong maniwala, pero hindi naman iyon basta-basta lilitaw. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Paulo. Ang pamumutla niya ngayon ay iba kaysa noong sinisingil ko siya. Noon, kaya niyang ngumiti at maging mayabang dahil akala niya ako lang mag-isa. Pero ngayon, alam niyang wala na sa kamay niya ang sitwasyon. Nautal siya, Tito. Pinamanmanan, niyo po ba ako? Tiningnan siya ni Itay at dahan-dahang nagsalita. Hindi pagmamanman, paghahanda. Huminto sandali si Itay at nagsalita ng diretsyo. 3 buwan na ang nakalipas. May nag-report sa akin na sumasama ka sa mga maruruming tao at ginagamit mo pa raw ang pangalan kong Ricardo Reyes bilang pananggalang. Kailangan ko namang alamin kung hanggang saan mo ipinagbebenta ang pangalan ko, hindi ba? Sa narinig ko, nanindig ang balahibo ko. Hindi lang ito simpleng issue ng utang. Ipinagbenta niya ang pangalan ni Itay para magpasikat at magbukas ng mga pinto para sa sarili niya. Tumingin ako kay Paulo. Nanginginig sa galit. Paulo, kanino mo ipinagbenta ang pangalan ni Itay? Yumuko lang siya, hindi makasagot. Sumingit na rin ang asawa ko pero mahina ang boses. Itay, baka nadulas lang po si Paulo. Tiningnan ko si Marco. Uminit ang mga mata ko pero matatag ang boses ko. Huwag mo na siyang pagtakpan, Marco. Noong araw na sinampal ako, nadulas ka rin ba kaya ka na nahimik? Hindi na nakapagsalita si Marco. Sa narinig, sumigaw ang biyenan ko. Anong sinasabi mo? Nanahimik ang asawa mo para sa kapayapaan ng pamilya. Napatawa ako ng mapait. Ang kapayapaan na pinapanatili kahit sinasampal ang manugang sa harap ng lahat. Kapayapaan ba yun, Aling Elena? Ang hangin sa sala ay halos hindi na mahingahan. Tinapik ni Itay ang mesa. Isang malinaw na tunog. Tumingin siya kay Paulo at nagtanong ng isang bagay na nagpatigil sa puso ko. Magsabi ka ng totoo. Saan mo ginamit ang 2 milyon? Kinagat ni Paulo ang labi. Lumingalinga siya, naghahanap ng matatakasan. Pero ang mga mata ni Mang Tonyo at ng mga tao sa labas ay nagsasabing wala na siyang tatakbuhan. Lumuok siya at nagsalita ng papahina. Sa puhunan po sa negosyo.
Walang nagbago sa ekspresyon ni Itay. Kalmado pero malamig niyang sinabi, "Ulitin mo, ayoko ng kasinungalingan." Tiningnan ko si Paulo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang totoong natatakot. At naintindihan ko, ang kinatatakutan niya ngayon ay hindi ang 2 milyon. Kinatatakutan niya na ang mga kalokohang ginawa niya sa labas, na ipinagyabang niya, ay babalik para kagatin siya. At higit sa lahat, kinatatakutan niya ang katotohanang alam na ni Itay kung sino ang mga kasama niya at kung gaano kalalim ang lubak na kanyang hinulugan. Nakatayo lang ako. Ang puso ko ay puno ng galit at pag-aalala, para akong nasa bingit ng isang malalim na hukay. Sa ilalim ng hukay na iyon, hindi lang ang pera ko ang nahulog, kundi pati na rin ang dangal ng pamilya, ang kinabukasan ko at lahat ng bagay na pinilit kong protektahan. Tahimik kong pinanood si Paulo. Ang loob ko'y nag-aalab sa galit, ang isip ko'y nanlalamig sa takot. Alam kong malalim ang kanyang kinalalagyan, pero hindi ko akalain kung gaano kalalim. Isang salita lang mula kay Paulo, at ang buong bahay na ito ay maaaring gumuho. Ang biyenan ko'y hindi mapakali, kinukuskus ang mga palad, titingin kay Itay, tapos sa anak niya na para bang nagmamakaawa na huwag magsalita ng kung ano. Ang asawa ko na natiling tahimik na parang walang kinalaman. Hindi sumigaw si Itay, muli lang siyang nagtanong, mabagal pero matatag, saan mo ginamit ang 2 milyon? Yumuko si Paulo at nautal. Sa negosyo po, tinapik ni Itay ang mesa. Tok, huwag kang magpaligoy-ligoy. Magsalita ka ng diretsyo. Lumapit si Mang Tonyo. Ang boses niya'y kalmado pa rin. Kapag ipinakita ko to, sigurado magsasalita na yan ng diretsyo. Binuksan niya ang isang laptop at ipinatong sa mesa. Sinubukan siyang pigilan ng biyenan ko pero hindi niya nagawang ilapat ang kamay. Nag-click si Mang Tonyo at isang video mula sa isang club ang lumabas. Kumikislap na asul at pulang ilaw, maingay na musika, tawanan. Kinilabutan ako. Agad kong nakilala si Paulo sa gitna ng mga tao. Nakaputing t-shirt, may makintab na kwintas, hawak ang baso ng alak at namumula ang mukha. Malakas siyang tumatawa at dinadabog ang dibdib. Walang problema sa pera. Pumayag na ang ate ko na pondohan ako. Kailangan lang nating ipasok yung kargamento. Malinaw kong narinig ang salitang iyon sa kabila ng ingay. Nanlamig ang likod ko. Ang kargamento na sinasabi niya ay hindi paninda ng isang distribution company at tiyak na hindi ito ordinaryong bagay. Ang tono niya, ang pagtango ng mga kasama niya, ang malaswang tingin ng ilan, alam kong marumi ito. Tumingin ako kay Paulo. Walang kulay ang mukha niya, nanginginig ang labi. Garalgal ang boses ko nang magtanong ako, Paulo, anong kargamento yan? Hindi siya sumagot. Tumingin ako sa asawa ko. Narinig mo? Pera ng asawa mo, ipapambili ng kargamento. Umiwas siya ng tingin. Doon, may mabigat na bagay na bumagsak sa loob ko. Hindi na pinanood ni Itay ang video. Tinitigan niya si Paulo at nagtanong na parang nagtatanong lang ng ulam. Kanino mo ibinigay ang pera ng anak ko? Hindi pa rin sumagot si Paulo. Nagsimulang mamasa ang kanyang sentido. Ngayon ko lang nakita ang tunay na takot. Hindi takot na mawalan ng pera. Takot na mahila palabas sa liwanag ang kanyang maruming sikreto. Nag-play ulit si Mang Tonyo ng isang file, isang audio recording. Medyo lasing ang boses ni Paulo pero malinaw ang sinabi. Ang backer natin si Don Ricardo Reyes. Anong inaalala nyo? Sa narinig ko, parang naparalisa ako. Ginamit niya ang pangalan ni Itay para pagkatiwalaan, para maniwala ang mga tao at habang hinihila niya sila sa mas malalim na putik, isinasama niya ako. Noon ko naintindihan kung bakit paghahanda ang sinabi ni Itay. Hindi siya nagmanman para gumanti. Naghanda siya para hindi madawit sa kasalanan ng iba. Gulat na ang biyenan ko. Lumapit siya at nanginginig na nagsalita. Ricardo, bata pa si Paulo, wala pang gaanong isip. Patawarin mo na, nagkamali lang siya.
Tumingin siya sa akin, luhaan. Isabel, kausapin mo ang tatay mo. Pakiusap, huwag mo nang palakihin to. Tiningnan ko siya. Ang sakit. Ang taong sumampal sa akin at nagtangkang nakawin ang pera ko, ngayon ako ang tinuturing na huling pag-asa. Tinitigan ni Itay ang biyenan ko. Hindi mataas ang boses niya, pero bawat salita ay mabigat. Patawarin. Bukas, kapag dumating ang subpina para sa buong pamilya, patatawarin ko rin ba? Natigilan ang biyenan ko. Hindi siya tanga. Naintindihan niya. Hindi na ito usaping pamilya. Ito ay usaping legal, investigasyon at posibleng pagkasangkot ng buong pamilya. Kinabahan ako. Hindi ako taga-ibang mundo. Pero kapag sa bibig na ni Itay nanggaling ang salitang pulis, alam kong hindi ito biro. Tumingin ako kay Paulo at malamig na nagtanong, Paolo, magsabi ka ng totoo. Anong ginagawa mo? Umiling siya ng umiling, parang itinatanggi ang buong mundo. Wala akong ginawa. Kakilala ko lang sila. Pinutol siya ni Itay. Anong klasing kakilala na kailangan mong pondohan gamit ang pera ng anak ko? Humagulgol si Paulo. Totoong iyak, hindi na pag-arte. Ako lang ang tigagitna. Ipinakilala ko lang sila. Hindi ko hinawakan yung kargamento. Totoo, sa salitang kargamento, natuyo ang lalamunan ko. Kahit hindi niya sabihin, sa takot niya, alam ko na, isang bagay na maruming bigkasin. Sumingit si Mang Tonyo, kahit tigagitna ka lang, kahit hindi mo hinawakan, kasabwat ka pa rin. Doon, napaupo na ang biyenan ko. Napahawak siya sa mukha at humihikbi. Ang asawa ko, sa wakas ay nataranta, inalalayan ang ina niya, pero nanginginig din ang kamay. Isang bagay ang naging malinaw sa akin, hindi kusa na sangkot si Paulo. Sadyang nilapitan siya ng grupong iyon dahil alam nilang bayaw ko siya, alam nilang manugang ako ng pamilyang ito at alam nila kung sino si Itay. Nang ipagyabang ni Paulo ang pangalan ni Ricardo Reyes, ginamit nila iyon. Kung pumutok ang issue, hindi nila sasabihing pagkakamali lang ng isang bata. Sasabihin nilang sangkot din ang pamilya. At lahat ng dumi ay sa amin ibabato. Tumingin ako kay Itay, nanginginig. Itay, anong gagawin ko? Tiningnan niya ako. May halo ng higpit at awa sa mga mata niya. Hindi mo kailangang gumawa ng marumi. Tumayo ka lang ng tuwid. Panindigan mo ang katotohanan. Tumingin siya kay Paulo. At ikaw, sabihin mo kung kanino mo ibinigay ang pera ng anak ko, sino ang mga kasama mo, at hanggang saan mo ipinagbenta ang pangalan ko. Lalong umiyak si Paulo. Natatakot ako, tinakot nila ako. Habang tinitingnan ko siya, galit at kilabot ang naramdaman ko. Hindi lang pala ako naloko sa pera. Ginamit ang dangal ko bilang pain. Kung hindi ako nagising at naging matatag, ako sana ang unang sinisi. At doon, naintindihan ko kung bakit 10 sasakyan ang dinala ni Itay. Hindi para manakot. Pumunta siya para gumuhit ng linya. Linya sa pagitan ng usaping pamilya at usaping legal. Linya sa pagitan ng pagtitiis at paghila sa putikan. Habang naririnig ko ang hikbi ni Paulo, alam kong hindi na ito matatapos sa pagbabayad lang ng utang. Sa sandaling sumagi sa isip ko na hindi na ito matatapos sa pagbabayad lang, isang eksena ang naganap na ikinagulat ko. Ang mayabang at palaging mapang-asar na si Paulo ay biglang lumagapak sa sahig at lumuhod sa harap ni Itay. Biglaan iyon, kaya kahit ako ay hindi nakakilos. Yumuko siya ng husto, nanginginig ang mga balikat na parang giniginaw. Pautal-utal ang boses niya sa pagitan ng mga hikbi. Tito, tulungan niyo po ako. Tinakot po nila ako. Hindi ko po kayang kumawala. Para bang nawala ang hangin sa buong bahay. Napanganga ang biyenan ko. Nanigas sa kinatatayuan ng asawa ko. Habang pinapanood ko siya, walang awa akong naramdaman. Pait lang, malamig at nanginginig sa galit. Nagsalita ako. Noong pumipirma ka sa kasulatan, tinakot ka rin ba? Noong sinabi mong wala kang utang sa akin, tinakot ka rin ba? O ngayon ka lang nagpapanggap na biktima dahil takot ka na? Hindi siya naglakas loob na tumingin sa akin.
Umiling lang siya, tumutulo ang luha mula sa kanyang baba. Alam ko, takot siya kay Itay, pero takot din siya sa akin. Hindi dahil sasaktan ko siya, kundi dahil tinititigan ko ng diretsyo ang katotohanang pilit niyang itinatago. Hindi sumigaw si Itay. Tiningnan niya lang si Paulo at simpleng nagtanong, hanggang saan ka nasangkot? Kinagat ni Paulo ang labi at nanginginig na sumagot. Ako lang po ang tigagitna. Hindi ko po hinawakan yung kargamento. Pinutol siya ni Itay. Huwag ganyan, numero ang sabihin mo. Nanahimik si Paulo ng ilang segundo at parang isang taong nasa dulo na ng bangin, umamin siya. Mahinang-mahina ang boses. 3 po, 3 beses. Nanlamig ang mga kamay ko. 3 beses. Hindi na iyon pagkakamali. Proseso na iyon, resulta ng paunti-unting paglubog. Sumabat si Mang Tonyo, mahina pero bawat salita ay parang pako, 3 beses. Sapat na yan para makasuhan. Kahit hindi mo hinawakan, kasabwat ka pa rin. At kapag sinundan ng mga autoridad ang daloy ng pera, hindi lang siya kundi parang tinamaan ng kidlat ang biyenan ko. Napaupo siya sa silya, napahawak sa dibdib, nanlalaki ang mga mata, humagulgol siya. Diyos ko, sira na ang pamilya natin. Paulo, anong ginawa mo? Bigla siyang tumingin sa akin, namumutla, nagmamakaawa ang boses. Isabel, kausapin mo ang tatay mo, iligtas mo ang bayaw mo. Bata pa yan, wala pang isip. Nakatayo lang ako, parang pinupunit ang puso ko. Gusto kong sumigaw dahil sa kalokohan niya, idadamay niya, pati pamilya ng iba. Sa kabilang banda, kinilabutan ako. Kung totoo ngang maruruming tao sila, hindi lang sarili niya ang sinira ni Paulo, kundi pati ako, si Itay, at ang buong pamilya na pinilit kong protektahan. Sinulyapan ko ang asawa kong si Marco. Umiwas agad siya ng tingin, para bang kapag hindi niya tiningnan, hindi siya mananagot. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Noon ko napagtanto, sa bahay na ito, mula simula hanggang dulo, ako lang ang ginawang panangga. Ipinatong ni Itay ang kamay sa mesa at bahagyang humilig palapit kay Paulo. Ang boses niya ay kalmado pa rin, pero sapat para mapalunok ang lahat. Makinig kang mabuti. 2 ang daan mo. Huminto siya sandali. Una, ibibigay ko lahat ng ebidensya sa pulis. Haharapin mo ang parusa mo, hindi ako makikialam. Pangalawa, makikipagtulungan ka, susuko. At sasabihin mo kung sino ang nagpasok sa iyo, saan napunta ang pera, at kung ano ang mga pinagsasabi mo tungkol sa akin at sa anak ko. Mamili ka. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Alam kong gumuguhit ng linya si Itay. Hindi ito pananakot. Pagbibigay ito ng pagpipilian. Anuman ang piliin, may kapalit. Pero may daan. At ang pinakamahalaga, hinihila ako ni Itay palabas sa hukay na ginawa ng iba. Nanginginig na tumingin si Paulo kay Itay. Namumula ang mga mata niya. Kapag sumuko po ako, poprotektahan niyo po ba ang pamilya ko? Natatakot po ako. Baka gantihan nila ako. Muling nagyelo ang sala. Ang biyenan ko, natakot sa magiging sagot, ay tumigil sa pagiyak. Si Marco, parang napako sa kinatatayuan, namumutla, at ako, naramdaman ko ang tunay na takot. Kung kinatatakutan ni Paulo ang ganti, ibig sabihin, hindi lang sila basta nananakot. Tiningnan siya ni Itay, nanlamig ang mga mata niya. Hindi ako nangangako, ang poprotektahan ko ay ang anak ko. Huminto siya at malinaw na idinugtong, ang katawan mo, ikaw ang bahala. Tumayo ang biyenan ko. Ricardo, pamilya pa rin tayo. Tumingin si Itay sa kanya. Mababa pero mabigat ang boses. Pamilya, pero sinampal mo ang manugang mo? Pamilya, pero pinunit mo ang kasulatan? Sino ang dapat kong protektahan? Parang may bumara sa lalamunan ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko silang mag-usap ng walang pagkukunwari. Yumuko si Paulo sa sahig at umiyak na parang bata. Pero hindi ko na siya nakita bilang isang kaawa-awang bayaw. Nakita ko siya bilang isang taong nabulag sa kasakiman,
Pumasok sa isang mapanganib na sugal, ginamit ako at ngayon ay nagsisimula ng bayaran ng lahat. Tiningnan ko ang kamay ko. Parang nagiinit pa rin ang pisngi kong sinampal at naintindihan ko, ang sampal na iyon ay hindi lang insulto. Iyon ang huling hakbang na nagsigurong hinding-hindi na ako babalik sa pagiging isang taong nagtitiis. At isang malinaw na isipan ang pumasok sa akin. Kung hindi dumating si Itay, kung hindi ako tumayo ng tuwid, baka ako ang nakaluhod ngayon. Nagmamakaawa na ibalik ang pera, natigilan na ang pang-aapi. Kinilabutan ako sa isiping iyon. At lalo kong naintindihan kung bakit sinabi ni Itay na huwag na akong makipag-away. Minsan, ang tamang pananahimik ay hindi pagkatalo, kundi pag-iipon ng lakas para tumawid sa huling hangganan. Mula nang lumuhod si Paulo, ang bahay ng mga biyenan ko ay hindi na parang tahanan ng isang pamilya. Para itong isang silid na matagal nang nakasara at biglang binuksan ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin at tinangay ang lahat ng alikabok na matagal nilang itinago sa ilalim ng alpombra ng kapayapaan ng pamilya. Hindi na nagtagal si Itay. Sinabihan niya lang si Paulo na tumayo, maghilamos at sinabi, "Pumasok ka sa kwarto mo, patayin mo ang cellphone mo." Mula ngayon, wala kang kakausapin sa kanila. Parang isang taong nakaligtas sa kamatayan, tumango si Paulo. Nang gabing iyon, tahimik na umalis ang 10 SUV. Pero ang katahimikang naiwan ay mas nakakatakot. Nagtipon ang mga kapitbahay, nagmamasid, nag-iisip, nagbubulungan. Narinig ko, may malaking problema yata sa bahay na yan. Nasangkot daw sa masamang bagay. Ang mga salita ay parang karayom sa aking tainga. Hindi ako natakot sa tsismis. Natakot ako na baka ang dumi ay kumapit sa akin at hindi ko na matanggal. 3 araw, tulad ng sinabi ni Mang Tonyo, sumailalim sa investigasyon si Paulo para siyang kaluluwang naglalakad. Bago sumakay sa sasakyan, tumingin siya sa akin at nagsalita ng paos. "Ate Isabel, huwag mo akong pababayaan." Hindi ako agad nakasagot. Tinitingnan ko lang siya. Wala na ang dati kong galit. May galit pa rin, pero may kasama ng ibang emosyon. Takot. Takot kung paanong ang isang tao, sa ngalan ng investment, ay maaaring bumagsak ng ganoon kabilis. Ang ikinagulat ko ay hindi kumilos si Itay na parang isang gangster. Hindi siya nanakot o nagpadala ng tao para manakit. Isa lang ang ginawa niya. Ipinasa niya lahat ng ebidensya sa isang kilalang abogado. Lahat ay dumaan sa malinis at legal na proseso. Sabi ni Itay sa akin, nagbayad ako dahil sa isang sandali ng galit. Hindi ko hahayaang magbayad ka dahil sa katangahan ng iba." Naluha ako. Naintindihan ko. Hindi lang ako ang pinoprotektahan ni Itay. Pinoprotektahan din niya ang desisyon niyang talikuran ang madilim na mundo. Pero ang pagdaan sa legal na proseso ay hindi laging nagpapakalma. Mas nakakatakot pa nga dahil hudyat ito na paparating na ang tunay na resulta. Ang mga biyenan ko ay halatang balisa. Hindi na ako masigawan ng biyenan ko. Ang asawa ko, hindi na nabanggit ang palampasin na lang. Si Paulo, halos hindi na lumalabas ng kwarto. Laging tumutunog ang telepono, pero hindi nila sinasagot. Hindi rin ako mapakali. Hindi ako isang tagamasid lang. Ako ang nagpautang. Ako ang unang hinila sa gulong ito. Natakot ako na baka isang araw may kumatok, itanong ang pangalan ko at ang koneksyon ko sa grupong iyon. Higit sa lahat, natakot ako na baka madawit si Itay at muling mabuklat ang kanyang nakaraan. Sa gitna ng tensyon, isang hapon, biglang dumating ang biyenan ko sa bahay namin. Hindi na mayabang, mag-isa lang siya. Pagpasok niya, pabulong siyang nagsalita, takot marinig ng kapitbahay. "Isabel, pwede bang ayusin mo na to?" Nakikiusap kami. Nasa kusina ako, gumagawa ng tinapay. May harina pa sa kamay ko, parang may kumurot sa puso ko. Tumingin ako sa kanya.
Ang babaeng pumunit ng kasulatan, sumampal sa akin at minaliit si Itay. Ngayon ay nakatayo sa harap ko, namumula ang mga mata. Pero imbes na lumambot, lalo pang nanlamig ang puso ko. Mahina pero malinaw, nagtanong ako, noong sinampal niyo po ako, pamilya pa rin po ba ang turing niyo sa akin? Natigilan siya. Bubukasan ang bibig pero isinara rin. Sa katahimikan niya, nakita ko ang hiya at takot, pero hindi ko nakita ang pinakakailangan ko, pag-amin sa pagkakamali. Pumunta siya dahil takot siya sa kahihinatnan, hindi dahil naaawa siya sa akin. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang cellphone ko. Si Mang Tonyo, diretsahan siya. Ma'am, tingnan. Niyo po, to bago kayo magdesisyon. Binuksan ko ang text. Ilang litrato ng bank transfer. Sa unang tingin pa lang, nagdilim ang paningin ko. Isa doon ay isang transfer mula sa company account ng asawa ko, nagkakahalaga ng 500,000 papunta sa isang pangalang hindi ko kilala. Ang memo, payment for logistics partner. Nanlamig ang mga kamay ko. Binasa ko ng paulit-ulit, baka nagkakamali ako. Pero malinaw, account number, pangalan ng kumpanya, PETSA. Biglang hindi ko na narinig ang boses ng biyenan ko. Isang tanong lang ang umikot sa isip ko, bakit may transfer mula sa kumpanya ni Marco? Nang gabing iyon, pag-uwi ni Marco, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Inilapag ko ang cellphone sa mesa, nakabukas sa litrato ng bank transfer at itinulak palapit sa kanya. Ipaliwanag mo to. Namutla siya. Kinuha niya ang cellphone at binitawan na parang napaso. Nautal siya. Ako lang ang pumirma para kay Paulo. Tinitigan ko siya ng matagal hanggang sa umiwas siya ng tingin. Mariin akong nagtanong, pumirma para sa kanya? Inutusan ka ba niya o kusa mong ginawa? Lumuok siya, hiningin niya. Bayad daw sa pagtransport ng kargamento. Sa salitang kargamento, sumiklab ang galit sa puso ko. Hindi mo man lang tinanong kung anong kargamento? Hindi ka nagtaka? O inisip mo lang na basta kikita, okay lang? Nanahimik si Marco, katulad ng pananahimik niya kapag pinapagalitan ako ng nanay niya. Pero ngayon, ang katahimikan niya ay hindi nakahinaan. Pag-amin na ito, parang may bumara sa lalamunan ko pero wala ng luha. Pakiramdam ko'y hungkag na ako. Mahina pero matatag. Sinabi ko, o baka naman kasabwat ka talaga. Hindi pa rin siya sumagot. Yumuko lang siya, magkakakrus ang mga kamay, namumuti ang mga buko. At doon, nalaman ko ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang si Paulo ang may sala. Ang bitag na ito ay hindi lang para sa isang irresponsableng bayaw. Abot ito hanggang sa lalaking tinatawag kong asawa, ang lalaking matagal nang nasa tabi ko, pero ni minsan ay hindi tunay na pumanig sa akin. Sa pananahimik ni Marco, tuluyan nang nanlamig ang puso ko. Hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag. Ang kailangan ko lang ay tingnan niya ako sa mata at sabihin ang totoo. Pero, tulad ng dati, yumuko lang siya. Ipinatong ko ang kamay sa mesa at sinikap na kumalma. Alam ko, kapag sumabog ako, sasabihin na naman niyang mainitin ang ulo ko at gagawin niyang mali ang tama. Diretsahan akong nagtanong, sa 2 milyong utang ni Paulo, gaano karami ang alam mo? Hindi lang ito tanong tungkol sa pera, tanong ito tungkol sa katotohanan. Nagulat si Marco at napaupo. Putlang-putla siya. Pagkaraan ng matagal na sandali, mahina siyang nagsabi, alam kong delikado ang negosyo niya. Tiningnan ko siya. Delikado? Paano? Lumok siya. Smuggled goods. Yung mga walang buwis, sabi niya, mabilis daw ang pera doon. Parang may kumirot sa puso ko. Hindi ako inosente sa mundo, pero hindi ko akalain na ganito lang sa asawa ko ang mga bagay na iyon. Mariin akong nagtanong. Alam mo, pero hinayaan mong kunin niya ang pera ko? Nautal siya. Akala ko sandali lang at magbabayad din siya. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Napatawa ako. Isang tawang mapait. Hindi mo alam, paulit-ulit na lang yan. Noong pinapagalitan ako ni nanay, hindi mo alam,
Nung sinampal ako, hindi mo alam. Noong naniningil ako, hindi mo alam. Ang totoo, nagtatago ka lang sa likod nang hindi ko alam dahil ayaw mong managot. Itinuro ko ang bank transfer. Itong 500,000 pesos ano to? Yumuko siya. Parang nagkukumpisal. Sinabi niya, investment ko yan. Natigilan ako. Kahit may hinala ako, iba pa rin kapag sa bibig niya nang galing. Saan ka nag-invest? Mahina siyang sumagot. Sabi niya, isang pasok lang, malaki ang kita. Naglagay ako ng 500,000 pesos, balak kong kumita agad at umalis na. Tiningnan ko siya. Ang boses ko'y hindi na nanginginig. Malamig na. Ibig sabihin, hindi ka lang basta pumirma. Kasali ka talaga. Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata. Ginawa ko lang to para sa pamilya. Pinutol ko siya. Para sa pamilya o para sa kasakiman mo? Nanahimik siya. Isa-isa kong sinabi ang mga bagay na parang pako. Paano kung pumalpak? Anong plano mo? Humingal si Marco. Akala ko, aayusin ni Paulo. Siya ang nagpasok, siya dapat ang managot. Nanlamig ang mga kamay ko. Ganoon pala. Plano niyang isisi lahat sa kapatid niya. At kapag pumutok ang isyu at nadamay ako, magtatago siya sa likod ng wala akong alam. Naalala ko ang sinabi niya noong naniningil ako. Pwede bang palampasin mo na lang muna to? Tutal pamilya naman tayo. Tulungan na lang. Akala ko gusto niya lang ng tahimik. Ngayon ko lang naintindihan. Takot siyang maghukay pa ako. Takot siyang mabisto ang sarili niyang kalokohan. Tiningnan ko ang asawa ko. Ang lalaking nangakong poprotektahan ako, ngayon ay ginagawa akong panangga. Kalmado pero durog ang puso. Nagtanong ako. Noong sinampal ako ni nanay, nakita mo, di ba? Nanahimik siya. Noong sinabi niyang tawagin ko ang tatay ko para maningil, narinig mo, di ba? Nanahimik siya. Binitiwan ko ang huling salita na parang patalim. Nanahimik ka dahil akala mo magtitiis ako. Dahil kapag nagtiis ako, ligtas ka. Bigla siyang tumayo. Tumaas ang boses niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Parang awa mo na. Isabel, wag mo nang palakihin to. Kapag lumaki to, tapos na rin ako. Tiningnan ko siya. Nakapagtataka, kumalma ako. Tapos, sa wakas, sinabi niya ang pinakaimportante sa kanya. Hindi ang sakit na naramdaman ko. Hindi ang pagkakamali ng kapatid at ina niya, kundi ang sarili niyang katapusan. Hindi na ako nakipagtalo. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto at umupo sa gilid ng kama. Hindi ako umiyak, pagod na lang. Tinawagan ko si Itay, ang boses niya'y malalim at matatag pa rin. Ayos ka lang ba? Diretsahan kong sinabi. Itay, kapag lumaki to, madadamay din si Marco. Ilang segundo siyang nanahimik at tinanong niya ang isang bagay na tumusok sa puso ko. Gusto mo pa ba siyang iligtas? Hindi madaling tanong. Para akong pinapipili sa 200. Isa, ang daan kung saan, sa ngalan ng pamilya, pagtatakpan ko ang kasalanan niya. Pangalawa, ang daan kung saan tatanggapin ko ang katotohanang pinili niya ang putik at ako ay hinila lang niya. Naalala ko ang mga taon na tiniis ko, ang sampal, ang tingin niya, ang mga salitang palampasin na lang na ang ibig sabihin pala ay manahimik ka para ligtas ako. Huminga ako ng malalim. Hindi na nanginginig ang boses ko. Noong araw na sinampal ako, wala na akong asawa. Hindi ako sinumbatan ni Itay. Para bang inaasahan na niya, huminga lang siya ng bahagya. At sinabi niya ang isang bagay na nagpakilabot sa akin. Hindi ito pananakot, kundi babala. Kung ganoon, magpakatatag ka. Sa pagkakataong ito, wala nang balikan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kisame. Nawala na ang takot. Isang kakaibang desisyon ang nabuo sa akin. Hindi mo maaaring hilingin na luminis ang lahat habang pinipilit mong manatili sa dati. May mga pamilyang kapag nabuklat na ang kabulukan, kahit anong tahi, tagpi na lang. At alam ko, ang pinakamahirap na parte ng kwentong ito ay ngayon palang magsisimula. Pagkatapos ng tawag namin ni Itay, matagal akong nakaupo sa madilim na kwarto.
Habang naririnig ang mga sasakyan sa labas, naramdaman kong may humihigpit na tali sa puso ko. Hindi na ako umiyak. Siguro, natuyo na ang luha ko kasama ng sampal. Ang natira ay isang kaisipang kasing lamig ng yelo. Lumabas ako ng kwarto at tiningnan si Marco sa mata. Malinaw kong sinabi, "Saan ka papanig? Sa akin o sa landas na hinukay mo?" Nagulat siya at agad na nagbago ng tono, nagmamakaawa. "Ako na ang may kasalanan. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hinding-hindi na ako masasangkot sa ganito." Tiningnan ko siya at kalmadong nagtanong, "Paano? Itutulak mo kami ng tatay ko sa hukay habang nanonood ka sa labas?" Hindi siya nakasagot. Muli nanahimik siya. Ngayon, ang katahimikan niya ay hindi na kahinaan, kundi takot na mabisto. Kinabukasan, pinapunta ako ni Itay sa shop niya. Sa bakuran na amoy bagong putol na kahoy, nandoon si Mang Tonyo at isang lalaking nakaputing polo. Matalas ang tingin, isang abogado. Diretsahan si Itay. Mula ngayon, walang emosyon. Lahat idaan sa batas. Inilatag ng abogado ang mga dokumento. Isa-isa niya akong tinanong, kailan ipinadala ang pera, saan pinirmahan ang kasulatan, sino ang testigo. Inilabas ni Mang Tonyo ang mga ebidensya, ang video, ang recording, ang mga tala. Habang tinitingnan ko, kinikilabutan ako, pero nagiging malinaw ang lahat. Akala ko, simpleng utang lang. Ang totoo, nasa bingit na pala ako ng bangin. Sinabi ni Itay ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ako pumunta doon para maningil. Pumunta ako para putulin ang maruming lubid bago ito pumulupot sa iyo. Ang plano ni Itay ay hindi manakit. Ang plano niya ay bigyan ng tamang ebidensya ang mga autoridad para mahuli ang tamang tao. Para kapag may nagsabing sangkot ang pamilya namin, maitataas ko ang noo ko at sasabihing, "Biktima ako, nakipagtulungan ako at wala akong tinago." Dinala ulit si Paulo para sa investigasyon. Bago umalis, binigyan siya ng malinaw na kondisyon. Kung gusto mo ng mas magaan na parusa, makipagtulungan ka. Huwag kang magtago ng text, huwag kang magbura ng tawag, huwag mong isisi sa iba. Hindi na siya mayabang. Tumingin siya sa akin at nagsabi, "Ate Isabel, takot na takot po ako." Malamig kong sinabi, "Kung takot ka, sabihin mo ang totoo. Huwag mo akong idamay." Yumuko siya at umamin ng isang bagay na nagpakilabot sa akin. Pinipilit daw siya ng grupo na pumirma sa isang kasulatan na siya ang sasalo sa utang ng iba. At hawak nila ang video kung saan niya ipinagyayabang na backer niya si Don Ricardo Reyes. Kung hindi raw siya pipirma, ikakalat nila ang video. "Ate," sabi niya, "mapapahiya ang pamilya niyo." Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi lang ito simpleng panloloko, ginawa nilang hostage ang aming dangal. Nang hapong iyon, dumating na naman ang biyenan ko. "Isabel, bata pa yan, iligtas mo na." Tinitigan ko siya noong sinampal. "Niyo po ako, bata rin po ba ang tingin niyo sa kanya? O manhid lang po ako sa tingin niyo?" Natigilan siya. Sumingit si Marco. "Pwede bang bayaran na lang natin para manahimik?" Napatawa ako ng mapait. "Kaninong pera? Pera ko o pera ni nanay? O ipagbebenta mo na naman ang dangal ng asawa mo para lang matahimik ka?" Namutla si Marco, pero nagpaliwanag pa rin. "Gusto ko lang ng tahimik, para makalusot ka. Paano naman ako? Habang buhay kong dadalhin ang dumi?" Nang gabing iyon, pagkatapos kumonsulta sa abogado, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko aakalaing gagawin ko. Nakipagkita ako sa logistics partner na iyon, hindi para makipag-ayos, kundi para gamitin ang kahinaan nila, kasakiman. Kung aakalain nilang ako pa rin ang dating takot na manugang na susuhulan sila para manahimik, sila mismo ang magbubunyag ng kanilang sarili. Bago ako umalis, tinitigan ako ni Itay. "Maging ikaw ka lang. Hayaan mong batas ang gumawa ng trabaho niya. Alam ko, takot siya hindi sa kanila, kundi para sa akin, na baka madungisan ako." Sa isang tagong coffee shop, umupo ako. Mahigpit ang hawak sa bag.
Isang lalaking mayabang ang pumasok at umupo sa harap ko. Ikaw ang asawa ni Marco Santos, di ba? Nasaan ang pera? Tiningnan ko siya sa mata. Ang boses ko'y mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Nandito ang pera, pero kailangan ko ng kasulatan na nagsasabing bayad na ang lahat. Ayokong basta na lang mag-abot ng pera. Ngumisi siya. Matalino ka pala. Ibigay mo na rito. Alam mo kung anong mangyayari kung hindi. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong sinabi, kung gusto niyo ng pera, kailangan ng pirma. Ayokong masabing nanuhol ako. Sumimangot siya, kinuha ang cellphone at may tinext. Tumayo ako at umalis. Paglabas ko, nanginginig ang mga binti ko pero malinaw ang isip ko, nakagat nila ang pain. Iyon ang unang pagkakataon na pinili kong harapin ang katotohanan sa halip na yumuko para sa kapayapaan. Nang gabing iyon, sa bahay ng mga biyenan ko, dumating sila. Malakas na kalampag sa pinto. Nasaan ang pera namin? Ilabas niyo si Paulo Santos. Pumasok ang ilang lalaki at kinaladkad si Paulo palabas. Humagulgol siya. Ang biyenan ko, halos himatayin, nagmakaawa sa akin. Isabel, gawin mo ang lahat para iligtas ang bahay na to. Tiningnan ko siya at sinabi ang mga salitang binitiwan niya sa akin. Kayo po ang nagsabing tawagin ko ang tatay ko para maningil. Kaya tinawagan ko. Lumapit ang leader nila at ngumisi. Ang ganda mo sana ate, pero ang sama ng ugali mo, magbayad ka na lang. Itinaas niya ang kamay para agawin ang cellphone ko. At sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga sirena sa labas. Mga ilaw ng pulis. Huwag kayong kikilos. Natigilan ang lahat. Mabilis na pumasok ang mga pulis. Walang gulo. Isang search and seizure warrant. Kinuha ang mga cellphone. Tahimik lang akong nakatayo. Pero sa loob ko, parang may nakawalang tali. Napaupo ang biyenan ko. Wala kaming kasalanan. Tiningnan ko siya. Wala nga po. Pero kinonsinti niyo ang may kasalanan. Ang pagkonsinti ay isang uri rin ng pakikipagsabwatan. Namutla si Marco, lalo na nang tanungin siya ng pulis tungkol sa 500,000 pesos. Tumingin siya sa akin, may takot at panunumbat. Talaga bang balak mo akong ipakulong? Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi. Ikaw ang naglakad papasok diyan. Tinigilan ko lang ang pagiging bulag para sayo. Sa mga salita kong iyon, nakita kong may gumuho sa mga mata ng biyenan ko, hindi dahil sa awa, kundi dahil naintindihan na niya na matagal na nilang ipinapasa sa akin ang lahat. At ngayon, sa pagdating ng malaking alon, wala nang panangga. Ang gabing iyon ay parang isang mahabang bangungot. Nang mawala na ang mga pulis, ang naiwan ay katahimikan, takot at mga hiningang mabibigat. Walang katapusang tawag at text ang dumating. Narinig kong nagsisinungaling ang biyenan ko. Wala yon, hindi pagkakaunawaan lang. Pero lalong kumalat ang tsismis. Sa labas, iniiwasan ako ng mga kapitbahay. Kinabukasan, madaling araw, lumuhod ang biyenan ko sa harap ng pinto namin. Humahagulgol. Ako na ang may kasalanan. Patawarin mo na ako. Iligtas mo lang si Marco. Natigilan ako. Dati, baka naawa ako. Pero ngayon, hindi na. Malamig kong tinanong, kung wala po akong tatay na matatawagan noon, ano po kaya ang nangyari sa akin? Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata. Nag-aalala lang ako sa anak ko. Tumango ako. Paano naman po ako? Ibang tao lang po ba ako? Noong sinampal ako at pinagbintangan, nag-alala po ba kayo sa akin? Umiyak na lang siya, pero hindi na ako nadala. Sinabi ko, hindi ko kayang iligtas ang iba kung ako mismo ang malulunod. Lumabas si Marco mula sa kwarto, maputla. Tumingin siya sa akin, galit. Sumusobra ka na. Gusto mo bang patayin ang buong pamilya namin? Ang mga salitang iyon ang pumutol sa huling hibla ng pag-asa. Naintindihan ko, hindi siya takot na masaktan ako. Takot siyang mawalan ng dangal, ng pera, at ng maskara ng isang disenteng pamilya. Anong sobra? Tanong ko. Ang singilin ng pera ko? Ang hindi manahimik para lang ligtas ka?
Sumigaw siya. Dahil sa'yo, pinasok tayo ng pulis. Anong sasabihin ng mga tao? Napatawa ako ng mapait. Iniisip mo pa rin ang sasabihin ng iba. Paano naman ako? Noong nadawit ako sa dominyo, anong inisip mo tungkol sa akin? Natigilan siya. Sabi ko naman sa'yo, nagkamali lang ako. Nagkamali ka dahil sa kasakiman. Pinutol ko siya. Hindi na ako nakipagtalo. Diretsahan kong sinabi ang kailangan kong sabihin. Pirmahan mo ang isang kasulatan na babayaran mo ang 2 milyon at harapin mo ang sarili mong responsibilidad sa batas. Hindi kita pagtatakpan. Nanlaki ang mga mata niya. Sino ka para magdikta sa akin? Doon ko nalaman, akala niya, away pamilya pa rin ito. Hindi niya naintindihan na kapag batas na ang pumasok, wala nang nananalo sa sigawan. At dumating si Itay. Tumayo siya sa may pinto, tiningnan si Marco at nagsalita ng mababa pero sapat para manahimik ang lahat. Anak ko yan. Hindi pa ba sapat yon? Nataranta ang biyenan ko. Ricardo, nagkamali lang ako ng salita. Sinampal mo ang anak ko, tapos ngayon ka lang hihingi ng tawad. Tanong ni Itay. Tiningnan ko silang lahat at sinabi ang huling salita. Hindi ko kailangan ng tawad nyo. Ang kailangan ko ay katarungan. Hapon, nakipagkita si Paulo sa akin. Napakalaki ng ipinayat niya. Ate Isabel, sabi niya, akala ko mahina ka kaya kita minaliit. Pero ngayon ko lang nalaman, ikaw pala ang totoong matatag. Hindi tuwa ang naramdaman ko, kundi lungkot. Lungkot dahil madalas na pagkakamalan ang kabaitan bilang kahinaan. Bayaran mo ang dapat mong bayaran, sabi ko. Pero hindi kita itutulak lalo sa putik. Hahayaan lang kitang lakarin ang sarili mong daan. Umiyak siya. Tumayo ako at umuwi. At ang huling hakbang, tahimik kong ginawa. Nag-file ako ng annulment. Nang malaman ni Marco, sumigaw siya. Talaga bang papatayin mo ako? Tiningnan ko siya. Pagod pero matatag. Wala akong pinapatay. Tinigilan ko lang ang pagliligtas sa'yo. Natigilan siya. Para bang noon niya lang naintindihan na ang asawang laging nagtitiis ay wala na. Nang gabing iyon, dala ang mga gamit ko, umalis ako sa bahay na iyon. Walang sumpa, walang sampal, walang pumigil. Paglabas ko ng gate, huminga ako ng malalim. Parang ngayon lang ulit ako nakahinga. At naintindihan ko, kahit marami pang prosesong dadaanan mula sa sandaling ito, hinding-hindi na ako yuyuko kaninuman. Natapos ang kaso ayon sa batas. Ang mga nanggulo sa bahay ay nakulong. Si Paulo, dahil sa pakikipagtulungan, ay nakakuha ng mas magaan na sentensya pero hinarap niya ang kanyang pagkakamali. Ang 2 milyon ay naibalik sa akin ayon sa isang legal na kasunduan. Tumawag ang biyenan ko ng maraming beses. Minsan, umiiyak siyang nagsabi, patawad. Tahimik kong sinabi, ang sorry po ay hindi makakapagbura ng peklat ng sampal, pero makakatulong ito para hindi na kayo muling magkamali. Sinubukan akong balikan ni Marco. Ang sabi niya, kasalanan ko rin daw dahil masyado akong nagtiis. Doon, tuluyan ko nang isinara ang pinto. Pagkatapos ng lahat, pumunta ako sa shop ni Itay. Amoy kahoy. Inabutan niya ako ng mainit na tsaa. Magaling anak, ngumiti ako. Wala naman po akong ipinanalo. Umiling si Itay. Hindi dahil sa nanalo ka, kundi dahil hindi ka naging marumi. Sa mga salitang iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Naintindihan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang manakot, kundi ang kakayahang huwag gumawa ng mali kahit may pagkakataon. May nagtatanong sa akin, hindi ka ba nanghihinayang na nasira ang pamilya mo dahil sa 2 milyon? Ang sagot ko, hindi pera ang sumira sa amin. Ang sumira sa amin ay ang matagal ng pangmamaliit. Ang pag-iisip na dahil mabait ako, pwede akong tapakan, dahil nagtitiis ako, pwede akong itulak. May mga pamilyang hindi nasisira dahil sa hirap, kundi dahil wala ng respeto sa isa't isa. Hindi ako gumanti sa tsismis. Hinayaan ko lang ang katarungan na gawin ang trabaho nito. Nag-focus ako sa negosyo ko
at natutunan kong matulog ng mahimbing. Isang umaga, tumingin ako sa salamin. Sa tama ng araw, nakita ko ang bahagyang marka kung saan ako sinampal. Hinawakan ko ito, hindi na masakit. Paalala na lang ito na minsan napakatagal kong nanahimik. Ngumiti ako at bumulong sa sarili. Mula ngayon, walang sinuman ang muling mangmamaliit sa akin. Ang pera, nawawala at bumabalik. Pero ang amor propyo, kapag nawala, baka hindi na maibalik. Muntik ko na itong mawala dahil akala ko ang pagtitiis ang magliligtas sa pamilya ko. Ngayon, alam ko na. Minsan, para mailigtas ang sarili mo, kailangan mong bumitaw. At iyon ang pinakamalaking bagay na nabawi ko sa dulo ng lahat. Hindi ang 2 milyon, kundi ang kakayahang tumayo ng tuwid sa harap ng salamin.